kaligtasan ng bawat Pilipino po sa isang sa isang halimbawa, paglilinis, meron mga grupo, bubuo sila ng bayanihan, parang ganun po. Ayoko yun. Bayanihan, cooperative, sincere, and should be participatory. Bayanihan? Di parang pagsasama-sama para gumawa ng bagay na makabuluhan. Wala akong ideya. Tulungan. Nagtutulungan. So, nagsama-sama. Iba't iba talaga ang persepsyon ng ating mga kababayan sa salitang bayanihan. Sa inyong sandatahang lakas, ang bayanihan o pagkakaisa at pagtutulungan ay binibigyan po namin ng buhay sa pamamagitan ng aming kasalukuyang IPSP Bayanihan. Ang IPSP Bayanihan ay naglalayon po na hikayatin ang iba't ibang sektor upang isulong natin ang kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. At ito ang unti-unti nating maiintindihan sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aming bagong programa dito sa UNTV. Isa sa mga hinihingi sa IPSP Bayanihan ay ang respeto ng kasundaluhan sa karapatang pantao. Sa puntong ito, atin pong makakasama si Brigadier General Domingo Tutaan Jr., Chief ng AFP Human Rights Office, upang i-report sa atin ang mga kasalukuyang programa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ukol sa pagsusulong ng karapatang pangtao. Magandang gabi sa iyo, General Tutaan. Magandang gabi, Sir Mike. Magandang gabi rin sa lahat na nanonood sa atin dito sa Bayanihan sa UNTV. Sani, unang-una, baka pwede mong ipaliwanag sa ating mga manonood kung ano yung kahalagaan ng opisina mo dito sa kabuuan ng IPSP Bayanihan. Yes, ang kahalagahan ng AFP Human Rights Office ay nakasaad na rin sa mandatong binigay sa opisina na iyon. Makikita natin sa IPSP Bayanihan na ang strategic imperatives dito ay ang pagrespeto at ang pag-promote ng human rights, ang pagsunod sa international humanitarian law, at ang pagtungod na rin sa ating mga rules of law at saka mga kaukulang batas hinggil sa karapatang pagtao. So, yan ang sinusulong ngayon ng opisina namin, ng Human Rights Office, and sa advocacy campaign, and pati na rin sa ating education and training efforts ng AFP tungkol sa human rights. Alam mo, napaka-importante yan sa atin. Pero nakikita natin na naririto ang ating effort tungkol sa human rights. Ano na bang nagawa natin dyan? At ano pa yung plano mong gawin dyan? Well, ang unang-unang naibigay ng liderato ng Sandatahang Lakas mula sa ating Chief of Staff sa noon pa man hanggang ngayon sa ating bagong liderato ay ang zero tolerance policy sa ating sa mga human rights violation. So ito hindi nating proprotektahan ang ating kasundaluhan o sasang-ayunin ang kanilang mga aksyon kung merong human rights violation. Kaya ang efforts ng Human Rights Office ay parang two-prong approach. Dalawang bagay ang ating ginagawa kaagad-agad. Yan ang iyong advokasya at saka education and training at saka yung paggawa ng kaukulang akasyon or investigasyon sa mga reported o complaints ng human rights violation. Kailangan ipagsabay natin yung efforts na yan para naman makita natin na tayo ay isa sa mga sandatahan lakas na kasama tayo sa pagrespeto at pagprotekta ng karapatang pantao. Yung karapatang pantao na yan, Sani, sinasabi na ay advocacy ng armed forces ngayon. Yes. Ano yung mga ginagawa natin para masabi natin na totoo tayo sa pananalitang advokasya? Ang unang-una niyan, Sir Mike, is kagaya ng mga bagong batas na lumabas. Andyan yung Republic Act 9851, yung International Humanitarian Law Act, yung ating Republic Act 9745, yung Anti-Torture Act of 2009, and very recently, Sir Mike, yung ating Republic Act 10353, yung Enforced Disappearance Act of 2012. Ito ay yung mga bagong batas na lumabas from the previous years. Kaya ito ay itinuturo natin at i-make sure natin na ang ating kasundaluhan ay alam ito at dapat nilang sundin. Sabi nga natin, it is not a matter for our soldiers to comply.
but it is a matter of knowing that the soldiers understand why they have to comply. Kasi karapatan pantao to eh. Tayo naman tayo ang security forces, tayo ang may dalang arms bearer, kaya dapat tayong nangunguna sa pagrespeto sa karapatan pantao. Yan ba katulad din ng sinasabi natin people-centered ng IPSP? Yes, sir. Actually, yan ang nakadikit. Kasi ang approaches ng IPSP Bayanihan, yung whole of nation approach at saka yung people-centered approach. Sa people-centered approach ay doon natin ilinagay yung primacy of the human security framework. Diyan yung pag-respect of human rights, abide with international humanitarian law, and adhere with the rule of law. Ang whole of nation approach naman sa ating pagsulong ng karapatan pantao, diyan tayo nagpa-partner sa mga kaukulang ahensya kagaya ng Commission of Human Rights, yung ating mga NGOs at saka CSOs, mga importanteng mga human rights advocates na tayo ay nagtutulungan bilang isang bayan, isang one nation in making sure that human rights is an utmost priority ng kasundaluhan sa military operations. Kaya kung babasahin natin ang IPSP Bayanihan, nakikita naman natin yan sa web pages. Linabas yan ng AFP, makikita natin dyan na ang ating military operations are focused military operations in line with our rules of engagement and with utmost consideration for human rights. Alam mo, Sunny, maraming taon na rin tayong naglilingkod sa ating bayan dito sa Armed Forces of the Philippines. And nakita natin nung mga nakaraang taon, binabatikos ang ating armed forces dahil sa mga violations, allegedly, ng human rights. Ano na ang pagbabago ngayon? Nasaan na tayo dyan? Yan, Sir Mike, yung ating paradigm shift na tinatawag sa IPSP Bayanihan. Kasi noon, ngayon, ang ating liderato, hindi lang sa ating Armed Forces of the Philippines, pati sa ating defense establishment, ang DND, at mula na rin sa ating Commander-in-Chief, ating Pangulo, sinasabi, kailangan ang human rights, kailangan sundin. Ngayon, nasaan na tayo? I think ang ating kasundaluhan ngayon understand that they must really undertake all measures to protect human rights. Hindi na lang yan basta bara-bara. They cannot do that anymore. Hindi rin yan basta, kasi this is in line with national security. Hindi na rin yan pwede. Because these are provisions of law na nakasaad nga sa ating mga batas na bagong lumabas. Ngayon, dapat sundin natin yan. And our efforts from commanders hanggang sa mga education and training units natin, alam mo, Sir Mike, pati na rin yung CAFGU. Nagkaroon kami ng isang advocacy drive sa Davao region at saka sa Nueva Ecija, covering Central Luzon, na tinuruan natin ang ating mga CAFGU on international humanitarian law, pati na rin ang human rights. Kasi kailangan natin yan. It is a must in our undertakings sa IPSP Bayanihan. Ako sana inspiring lahat ng sinabi mo kasi nakikita ko sa atin na mga uniformado na naglilingkod sa bayan. We can hold our head up high kahit saan man tayo lumakad because we are advocates of human rights. At hindi lamang tayo, yung aking mga anak, ang ating pamilya, ay pinagmamalaki tayo because of this. At nawawalan na rin ng batikos o ang mga kalaban ng pamahalaan, kalaban ng taong bayan, wala nang maibato kasi tayo na mismo ang nangungunang nagsusulong dyan. Tama yun. Natin may hikayat yung ating taong bayan na tulungan pa tayo tungkol dyan. Anong mensahe mo? Anong masasabi? Ang magagawa natin isang importanteng bagay is magtulungan tayo. Ang importante is ang karapatan pantao ay isulong natin. Lumalabas ang mga paglabag sa karapatan pantao dyan sa tinatawag nating armed struggle o armed revolution. Doon nagsisimula ang pag-violate ng human rights. Kaya dapat sana karoon tayo ng collective call. Civilian man, professional man, katutubo man, kasundaluhan. Lahat tayo ay nagkakaisa in one spirit towards human rights. Bayanihan nga. Oo. Yan ang lahat tayo nagsasabay-sabay sa isang common goal towards respect for human rights. Kaya nga parati kong sinasabi, pag ako'y kausap ng mga NGO sa Sir Mike, ako'y nakapagbayanihan na. Ikaw, mas tulungan tayo. Oo. At kakibat dyan sa IPSP Bayanihan, yung sinasabing kumpinsin natin yung mga kaibigan natin, mga kapatid natin sa kabundukan na tigilan na ang armed struggle, tigilan na ang pagdadala ng armas kasi ang nasasaktan ay ang kapwa natin Pilipino.
gusto natin ng mapayapa, lahat gawin natin. At dito naman sa ganang atin, sa unang segment ng Bayanihan programang ito, kami ay lubos na nagpapasalamat at ikaw ang isa sa mga Maraming guest salamat. natin. Ah, May paliwanag natin ang gusto. Ito ay effort ng buong sandatahang lakas mula sa ating Chief of Staff hanggang sa kadulu-duluhan ng ating kasundaluhan sa mga field units natin sa Army, sa Navy at saka sa Air Force. Muli, sa ngalan ng ating Chief of Staff, si General Manuel Bautista, nagpapasalamat kami at kasama mo kami dito, kasama ka namin, at kasama natin silang lahat sa bayanihan. Maraming salamat, Sir Maraming Mike, at salamat. maraming salamat sa lahat ng ating nanood. Magbayanihan po tayo at irespeto po natin ang karapatan pantao. Samantala, ating mga kasambahay, manatili po tayong nakatutok at matapos lamang ang ating ilang paalala.